Ngayon po ang ikalawang araw ng bagong taon, January 2. At ang pinakaunang gawain natin, ang Thursday online service ngayong 2025. Ano man po yung ating pinagdaanan o ano man yung naranasan natin itong mga nakalipas na buwan, hindi po maikakaila na tayo po ay pinagpala ng Diyos. Sinamahan at pinagkalooban tayo ng ating mga pangangailangan nitong nagdaang taon. Sa nakalipas na taon, naranasan natin ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Kaya nawa po, ang atin namang maging laging tugon, pagpapasalamat at pagpupuri sa ating Diyos. Ang lahat ng papuri at pagsamba tanging sa Diyos lamang sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Ang atin pong pag-aaralan bilang pagsusuri po ito sa ating mga sarili sa nakalipas na isang taon at sa atin namang pagtanaw sa tatahakin nating panibagong taon. Ang talata po o pangunahing talata na ating pag-aaralan ay mula sa Deuteronomy chapter 8 sa verse 10. Ang version ng Biblia na ating gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia at ilang Revised Tagalog Popular Version. Sa English, New King James Version at ilang New American Standard Bible. Ang main text natin o main verse natin, Deuteronomy chapter 8 verse 10. Kakain ka, mabubusog, at iyong pupurihin ang Panginoon mong Diyos dahil sa mabuting lupain na kanyang ibinigay sa iyo. Ito po ay sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa mga Israelita pagdating nila o kaya pagpasok nila sa lupang pangako na sa kasaganaan ng kanilang buhay ay alalahanin nila ang Diyos na nagligtas sa kanila. Sa lahat ng taglay at meron sila, huwag nilang kakalimutang purihin ang Diyos. Yung Diyos na pinagmulan ng lahat ng natamo nila. 3 punto po ang bibigyang diin natin mula sa bahagi ng sulat na ito, yung Deuteronomy chapter 8. Una, ang Diyos ay nagbibigay ng pisikal at spiritual na pagkain. Talakayin natin itong pisikal at spiritual na pagkain. Una, ano po ba yung pisikal na pagkain? Ito yung pagkain na binibili natin or inihahanda natin para mabusog yung ating pisikal na katawan. Ang pisikal na pagkain, ito yung tinatawag nating pagpapala sa atin ng Diyos para mapalakas natin yung ating physical body. Sa Old Testament po, ganito yung isang halimbawa ng pangako ng Diyos para sa mga Israelita patungkol sa pisikal na pagkain. Basahin po natin ng Exodus chapter 16, verse 4. Nang magkagayoy sinabi ng Panginoon kay Moises, kayo'y aking pauulanan ng tinapay mula sa langit. Lalabas at mamumulot ang taong bayan araw-araw ng bahagi sa bawat araw upang aking masubok sila kung sila'y lalakad ayon sa aking kautusan o hindi. Ito po ay tumutukoy sa mana na literal na tinapay na ibinigay ng Diyos sa mga Israelita sa ilang para po matugunan yung kanilang physical na pangangailangan. Physical na pagkain o kaya physical bread. Ito yung tumutugon sa pang-araw-araw na physical na pangangailangan ng mga tao. Pagpapalang sapat mula sa Diyos para sa mga tao araw-araw para mabusog yung physical na katawan. So mula po sa Diyos yung physical na pagkain. Sa New Testament naman, sa bahagi ng panalangin ng Panginoong Hesus kung saan tinutukoy yung literal na pangangailangan ng tao sa pagkain araw-araw, ganito yung nakasulat sa Mateo chapter 6, verse 11. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Yung ganitong prayer po, tinuturuan tayo na patuloy na pagtitiwala, tinuturuan tayo na patuloy na pagkakaroon ng pag-asa at pagkakaroon ng mabuting relasyon sa Diyos sa bawat araw ng ating buhay. Ano man po yung ating kalagayan, ano man po yung ating pinagdadaanan, at ano man yung ating kailangan araw-araw, magtiwala tayo sa Diyos na alam niya at ibibigay niya kung ano yung ating pangangailangan. Yung daily bread,
Ito yung magbibigay lakas o lusog sa ating pisikal na katawan. So, itinuturo po sa atin ng Biblia. Nabasa natin sa Old Testament, nabasa natin sa New Testament, na magtiwala tayo sa ating Diyos na merong kakayahang magbigay ng sapat nating pisikal na pangangailangan para sa kasalukuyang araw. Ang lahat po, Diyos ang nagbibigay. Ang Diyos po ang nagbibigay sa atin ng pisikal na pagkain. So, galing po yan sa Diyos. Ngayon, ano naman yung pagkain spiritual? Ito naman yung tinapay o ito yung pagkain na nagmumula sa salita ng Diyos. Bigay pa din po ito sa atin mula sa Diyos. Yung pagkain spiritual, salita ng Diyos na matatagpuan natin sa Biblia. Yung salita ng Diyos na makikita natin sa Bible, ito yung magpapalago at magpapalakas naman sa ating spiritual na kalagayan. Ganito naman yung isang halimbawa na mababasa natin sa Old Testament patungkol sa pagkain ng salita ng Diyos. Sa personal po na prayer o sa personal na pagkipag-usap sa Diyos ni Propeta Jeremias, ganito yung nakasulat sa Jeremiah chapter 15, verse 16. Ang iyong mga salita ay natagpuan at aking kinain. At sa ganang akin, ang iyong mga salita ay katuwaan at kagalakan ng aking puso, sapagkat ako'y tinatawag sa iyong pangalan o Panginoon, Diyos ng mga hukbo. Yung pagkain ng salita ng Diyos dito, simbolo ito ng pagtanggap sa mensahe ng Diyos, na yung mensahe ng Diyos na yon nagbibigay ng kaligayahan o kaya katuwaan at kagalakan at lakas sa ating spirito. Nang matagpuan po ni Propeta Jeremias yung salita ng Diyos, nagbunga sa kanya o kaya nagdulot ng pagbabago sa kanyang buhay, yung salita ng Diyos. Yung pagkain niya ng salita, hindi ito literal kundi simboliko. Ang ibig sabihin niyan, tinanggap niya, pinagnilayan niya at isinabuhay niya ang salita ng Diyos na naging espiritual niyang pagkain, na nagpanatili sa kanyang faith at patuloy na paglilingkod sa Diyos sa gitna ng naranasan niyang pagsubok at hirap. So tulad po dito, kaya Propeta Jeremias, hanapin din po natin ang salita ng Diyos. At sa ating paghahanap at kapag natagpuan natin ang salita ng Diyos, dapat natin itong kainin. Kumbaga, ang salita ng Diyos, tanggapin natin, pag-aralan, pagnilayan, at ipamuhay. At sa pamamagitan ng Biblia, nagkakaroon tayo ng, katulad dito, katuwaan at kagalakan. Nagkakaroon tayo ng gabay at lakas sa pang-araw-araw nating buhay. Sinasabi nga po dito, ang salita ng Diyos ay magbibigay sa atin ng katuwaan at kagalakan. Ang salita ng Diyos nagtataguyod sa ating spiritual na kalusugan. Ang salita ng Diyos ang nagbibigay lakas sa ating kaluluwa at sa ating isipan. Kaya anumang kalagayan natin, anumang pinagdadaanan natin, babalik-balikan po natin yung pangako ng Diyos. At yung pangako ng Diyos na yon, makikita natin sa kanyang salita bilang pinagmumulan ng galak at pag-asa. Ang salita ng Diyos, spiritual na pagkain na nagbibigay ng kagalakan, ng katuwaan at lakas sa ating mga puso. Kaya nga po, sa mismong pangangaral ng ating Panginoong Hesus, sinabi niya na yung mga salita niya, yung salita ng Panginoon, na sinabi niya sa kanyang mga alagad, yun yung espiritu na nagbibigay buhay. Ngayon, pagdating naman po sa ating main text, sa ating main verse, sa aklat ng Deuteronomy chapter 8, ganito yung nakalagay sa verse 3. Ikaw ay pinagpakumbaba niya nang ginutom ka niya at pinakain ka niya ng mana na hindi mo nakilala ni hindi nakilala ng iyong mga ninuno upang kanyang maipaunawa sa iyo na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon.
Sa pahayag na ito ni Moises sa mga Israelita, bago sila pumasok sa lupang pangako, sinasabi dito na yung Diyos, ginutom yung Israel. Maaring ang purpose, tinuturuan sila na umasa sa Diyos bilang ang Diyos ang nagbibigay o magbibigay sa kanila ng pagkain. Pinagpakumbaba sila. Maaring nais ipakita ng Diyos na sa Kanya lamang, sa Diyos lamang nagmumula ang lahat ng bagay na kailangan nila, maging sa physical na mga bagay. Ginutom sila ng Diyos para kapag nagutom sila, makita nila na yung Diyos yung nagbibigay ng pangangailangan nila. Yung mana na nakasulat dito, isang kakaiba o supernatural na pagkain na nagmumula sa Diyos. Sinasabi ditong wala silang kaalaman, hindi nila kilala o hindi kilala nakilala ng kanilang mga ninuno. Pagpapakita po ito na yung mana, direktang kaloob mula sa Diyos. Pagkilos ng Diyos. Sa pagpapakilala ng Diyos sa kanyang sarili, sa pagbibigay ng mana, ipinapakita ng Diyos yung kanyang kakayahan na kaya niyang magbigay ng pagkain maging sa kakaiba o kaya supernatural na paraan. Pinatototohanan po ng talatang ito yung kakayahan at yung katangian ng Diyos na ang Diyos ang nagbibigay buhay. Para saan? Bakit ginutom ng Diyos yung mga Israelita? Sinasabi sa talatang ito, upang kanyang maipaunawa sa iyo na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. Higit sa pisikal na pagkain, bagamat binigyan sila ng Diyos ng mana para sa pisikal nilang pangangailangan, nais din po ng Diyos na ituro sa kanila na yung tunay na buhay hindi lamang sa tinapay, kundi ito ay nagmumula sa kanyang salita ng Diyos. Nagtuturo ito na ang tao nangangailangan hindi lamang ng pagkain para sa katawan, yung pisikal na katawan, kundi ang tao ay nangangailangan din po ng patuloy na paggabay ng Diyos sa pamamagitan ng salita mismo ng Diyos. Yung pagsunod at pagtitiwala sa Diyos, mas mahalaga kumpara yan sa kahit anong material na bagay. Kaya po ang sabi pa sa talatang ito, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. So malinaw po ang Diyos ang siyang nagbibigay ng pisikal at spiritual na pagkain. Kaya lang po, para bang maraming tao, lalo na sa nagdaang okasyon, kung obserbahan natin, ang gusto lang ng maraming tao, physical bread lang. Mga pisikal na pagkain lang. Ang ginusto at talaga namang pinaghandaan, mga pisikal na pagkain lang. Ang madalas na mas pinagkakagastusan at willing na makuha, physical bread lang. Mga nabibili na nauubos, mga material na mga bagay lang. Pero ang tinuturo po sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, ang tao po, hindi lamang nabubuhay sa mga material na bagay, kasi meron din tayong spiritual na kalagayan. At ang magbibigay ng pagkain ng spiritual nating kalagayan ay ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. So, para sa Diyos, hindi lang pisikal yung mahalaga, kundi importante din po yung spiritual nating kalagayan. Hindi lang tayo binibigyan ng Diyos ng para sa pisikal nating mga pangangailangan, kundi binibigyan din po tayo ng makakapagpalusog sa ating spiritual na kalagayan. Ang Diyos po ay nagbibigay ng pisikal at spiritual na pagkain. Ang kasunod po, kalawa, sapat ang pagpapala ng Diyos para sa ating lahat. Sa pisikal at sa spiritual nating mga pangangailangan, hinding-hindi nagkukulang sa pagbibigay sa atin ang Diyos. Makikita natin dito sa nangyari sa Israel, sa Deuteronomy chapter 8. Basahin po natin ito, simula sa verse 7.
sapagkat dinadala ka ng Panginoon mong Diyos sa isang mabuting lupain, ang lupain ng mga batis ng tubig, ng mga bukal, at ng mga kalaliman na bumubukal sa mga libis at mga bundok. Verse 8, lupain ng trigo, sebada, puno ng ubas, mga puno ng igos, mga granada, mga puno ng ulibo at ng pulot. Verse 9, lupain kung saan kakakain ng tinapay at di ka kukulangin, na doon ay hindi kukulangin ng anumang bagay. Lupain na ang mga bato ay bakal at makakahukay ka ng tanso mula sa mga burol nito. Verse 10, kakain ka, mabubusog, at iyong pupurihin ang Panginoon mong Diyos dahil sa mabuting lupain na kanyang ibinigay sa iyo. Yung lupain na paulit-ulit nating nabasa, lupang pangako para sa mga Israelita. Yung lupang pangako, inilarawan bilang isang lugar na masagana. Sorry po. Yung lupang pangako, inilarawan dito na isang lugar ng katiwasayan. Masaganang lupain na may pagkain, may mga likas na yaman tulad ng bakal, ng tanso, lupain na hindi sila kukulangin ng kakainin. Pagpapakita na sapat ang pagpapala at katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako kay Abraham at sa kanyang lahi, sa lahi ni Abraham. Ganyan din po yan para sa atin ngayon. Sapat ang pagpapala ng Diyos sa ating lahat. Pagpapalang hindi lang pisikal kundi higit sa lahat yung spiritual na pagpapala sa atin. Ulitin ko po, sapat ang pagpapala ng Diyos sa ating lahat. Tayo lang pagkaminsan yung may problema. Hindi natin pinapahalagahan yung pagpapala sa atin, kaya pakiramdam natin para bang may kulang o kaya may puwang. Parang malnourished tayo. Minsan kasi, sinusukat lang natin yung pagpapala ng Diyos sa mga material at pisikal na bagay at hindi natin pinaprioritize yung spiritual na pagpapala sa atin ng Diyos. Kapag hindi natin pinahalagahan yung spiritual bread, yung spiritual na pagkain para sa atin mula sa Diyos, kahit sagana tayo sa material na mga bagay, ang pakiramdam niyan natin lagi may kulang. Hindi tayo masasatisfy. Kahit sagana tayo sa mga material na bagay, pero hindi natin pinapahalagahan yung spiritual na pagkain na pinagkakaloob sa atin ng Diyos, hindi tayo ganap na nabubusog at hindi tayo ganap na malusog. Sa mga nagdaang taon, at itong nakalipas na 2024, hindi po nagkulang sa atin ang Diyos. At ang Diyos ay nanatiling tapat sa atin sa pisikal at sa spiritual na pangangailangan natin. Tayo po lang yung nagkukulang sa Diyos. Puso natin ang hindi nagiging tapat sa Diyos. Pero ang Diyos, tulad sa mga Israelita na binasa natin dito, at sa atin po, sapat ang pagpapala ng Diyos. Dinala sila sa isang lupain kung saan, ayon po sa verse na binasa natin, mabubusog sila. Sa nakalipas na taon, at itong bagong taon, dinala tayo at dadalhin tayo ng Diyos sa lugar na sapat yung pagpapala niya. Tulad sa mga Israelites, kakain tayo, mabubusog tayo. Sapat at hindi magkukulang ang Diyos. Pagpapalain tayo ng sapat ayon sa ating pangangailangan. Para saan? Ito yung ikatlong punto natin. Karapat dapat na pasalamatan at purihin ang Diyos. Ang layunin po kung bakit sapat ang pagpapala ng Diyos sa ating lahat, balikan po natin yung verse 10. Kakain ka, mabubusog, at iyong pupurihin ang Panginoon mong Diyos
dahil sa mabuting lupain na kanyang ibinigay sa iyo. Yung Diyos natin, yung ating Ama na may likha ng lahat, meron siyang kakayahang magbigay ng ating mga pangangailangan. At yung talagang anak ng Diyos, hindi pababayaan ng Ama. Nasa puso ng Diyos yung pagbibigay ng ating mga pangangailangan. Ano mang pangangailangan natin, physical na pangangailangan man yan, at higit sa lahat, yung spiritual na pangangailangan natin, handang magbigay ang Diyos para sa atin. Maging mabuting mga katiwala po tayo ng pagpapala ng Diyos. Ano mang kaloob sa atin, ingatan natin. Ano mang kaloob sa atin, gamitin ng tama at pagyamanin natin. Merong purpose yan kung bakit ibinigay sa iyo. Merong purpose kung bakit ibinigay sa atin. Ang purpose, pupurihin ang Panginoon mong Diyos sa kasaganaan at kasapatang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ang pagpupuri sa Panginoon nating Diyos, mainam na practice yan sa buhay natin ngayon. Kasi po, pagdating natin sa buhay na walang hanggan, sa kaharian ng Diyos, yung pangunahing gagawin natin doon, magpupuri at magpapasalamat sa Diyos. Sa kaharian ng Diyos, ipagkakaloob niya ang lahat ng ating mga pangangailangan. At sa tuwing pagkatamo natin ng pagpapala mula sa Diyos, dapat po lagi itong magbunga ng pasasalamat at pagpupuri sa Diyos. So ngayon pa lang, pinapractice na dapat natin. Ang Diyos po karapat dapat na pasalamatan. Ang Diyos natin karapat dapat na purihin. Ang Diyos karapat dapat na purihin dahil siya yung nagbibigay ng lahat ng ating mga pangangailangan. Karapat dapat na pasalamatan at purihin ang ating Diyos kasi nagpapakita siya, nagpapadama siya ng kanyang pagmamahal at katapatan at nagbibigay ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. Yung pagpupuri at pagpapasalamat, hindi lang yan isang obligasyon natin bilang mga mananampalataya. Isa yang pribilehiyo din at dapat natural nating tugon sa kabutihan ng Diyos sa atin. Sa bawat aspeto ng ating buhay, sikapin po nating maging mapagpasalamat at nagpupuri sa Panginoong Diyos araw-araw. Ito po yung tatlong punto na ating tinalakay, yung mga pangunahing kaisipan o punto sa ating pag-aaral. Ang Diyos ay nagbibigay ng pisikal at spiritual na pagkain. Sapat ang pagpapala ng Diyos para sa ating lahat. Karapat dapat na pasalamatan at purihin ang Diyos. Pinagpala tayo nitong 2024. Pagpapalain tayo ng sapat ngayong bagong taon. Sa pisikal yan at sa spiritual nating pangangailangan. Hindi tayo pagkukulangin ng ating Diyos. Ang magiging tugon po natin, pasalamatan, purihin at sambahin natin ang Diyos. Ano po yung personal na application sa atin ng ating aralin at mga pangunahing puntong ito? Una, huwag tayong maging mapagmalaki. Sa ibang pananalita, huwag tayong maging mayabang o mapagmataas. Marami po tayong mga nakamit na tagumpay. Marami tayong accomplishments nitong nagdaang taon. Ang iba sa atin, masasabi talagang tagumpay para sa kanila itong 2024. Masagana para sa kanila itong nagdaang taon. Pero mga kapatid, huwag po tayong maging mapagmalaki. Lalong-lalo na sa alam nating masama at hindi magandang paraan. Ang punto ko lamang po, hindi natin dapat ipagmalaki na para bang tayo o kaya dahil sa sarili natin, nakuha natin yung mga gusto natin. At dahil sa sarili natin, naging matagumpay tayo. Huwag tayong maging mapagmalaki. Balikan po natin yung kwento ng Israel sa Deuteronomy chapter 8. Basahin natin itong verse 11. Mag-ingat ka sa iyong sarili na baka malimutan mo ang Panginoon mong Diyos.
sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos, mga batas, at mga tuntunin na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito. Sabi po dito, beware that you do not forget the Lord your God. Binabalaan sila ng Diyos na huwag magmalaki. Huwag silang makalimot sa Diyos kapag sila ay nakarating na sa kasaganaan sa lupang pangako. Itinuturo din po nito sa atin na yung kayamanan at tagumpay maaring magbunga pala yan ng kapalaluan. Ano ba yung kapalaluan? Yung pagmamalaki. Kung hindi tayo magiging maingat. Kaya sabi dito, mag-ingat tayo. Ang paalala dito, sa gitna ng tagumpay, sa gitna ng maraming mga accomplishments at narating natin sa buhay, manatili po tayong mapagpakumbaba at alalahanin palagi na ang Diyos ang nagkaloob ng lahat sa atin. Sa pagpapatuloy po na pinapag-ingat sila, verse 12 at 13, baka kapag ikaw ay nakakain at nabusog at nakapagpatayo ng magagandang bahay at nakatira sa mga iyon, at kapag ang iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami na, at ang iyong pilak at ang iyong ginto ay dumami, at ang lahat ng nasa iyo ay dumami. Sinasabi po dito, kapag meron na kayong magagandang bahay, kapag dumami na yung mga hayop na inaalagaan ninyo, sa panahon po nila, ito yung sukatan o isang sukatan niya ng yaman at kasaganaan na meron sila. Yung mga bakahan, yung mga kawan. Tapos dumami na din yung pilak nila, yung ginto nila, at dumami pa yung lahat ng meron sila. Ito po yung pinag-iingat. Verse 14, ay magmataas ang iyong puso at iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. Sa pagpapala sa atin ng Diyos, tulad nga po dito sa mga Israelita, yung magandang bahay, pagpapala yan ng Diyos. Yung masaganang pag-aaral o masaganang paghahanap buhay natin, pagpapala yan ng Diyos sa atin. Yung gold, yung silver, mga dumadaming ari-arian, pagpapala yan lahat ng Diyos. Ang problema lamang po, kapag hindi tayo nagiging tapat at kapag hindi tayo nagiging mapagkakatiwalaang mga lingkod. Kapag hindi tayo naging maingat dahil sa mga natamo nating tagumpay, maaaring maging mapagmataas tayo. Kapag hindi tayo naging maingat, maaaring makalimot tayo na kaya meron tayong mga tagumpay at kasaganaan dahil kaloob yan sa atin ng Panginoon nating Diyos. Pero kung hindi tayo magiging mapagmataas na hindi natin iisipin na dahil lamang sa ating mga sarili kaya tayo mga matagumpay ngayon, ang pagpapala na natatamo natin magbubunga po ng pagpupuri sa Diyos at hindi sa ating sarili. Kung hindi po tayo magiging mapagmataas, na hindi natin iisipin na dahil sa ating sariling kakayahan, dahil sa ating sariling talino, dahil sa sarili nating paraan, kaya tayo matagumpay ngayon, yung lahat ng tagumpay na meron tayo, magbubunga yan ng pagpupuri at pasasalamat sa Diyos. At hindi pagpupuri para sa ating sarili. Basahin po natin itong verse na ito sa Revised Tagalog Popular Version at sa English po na New American Standard Bible. Ganito yung pagkakasalin. Huwag kayong magmamalaki. Huwag ninyong kalilimutan si Yahweh na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin sa bansang Ehipto. Huwag magmalaki. Huwag maging proud o mapagmataas o mayabang. Sa verse 17, ganito ang isang mapagmalaki. Huwag mong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Ang taas ng tingin sa sarili, inaangkin niya ang lahat. Yan yung mapagmalaki. Na ang tingin niya dahil sa kanya, naging matagumpay siya, naging mayaman siya.
anumang pagpapala na meron tayo, huwag tayong magmamalaki. Sa halip po, ito yung ikalawang aplikasyon natin. Huwag kalimutan ang kabutihan ng Diyos. Balikan natin yung verse 14. Huwag ninyong kalimutan si Yahweh. Huwag kakalimutan ang Panginoong Diyos na nagpalaya sa atin. Ang Diyos na nagbigay sa atin ng buhay at panibagong buhay. Huwag natin kakalimutan. Yung Diyos na nagkakaloob ng lahat ng ating mga pangangailangan, huwag nating kalilimutan. Ang Diyos na gumagabay sa atin sa araw-araw sa pamamagitan ng kanyang salita at mga kaparaanan, huwag nating kakalimutan. Sa verse 15 at 16, ganito yung nakasulat. Na siyang umapatnubay sa iyo sa malaki at kakilakilabot na ilang na mayroong mga makamandag na ahas at mga alakdan at tigang na lupa na walang tubig, na siyang nagbigay sa iyo ng tubig mula sa batong kiskisan. Yung pumapatnubay sa atin, ang Diyos. Ang nagbibigay sa atin ng ating pangangailangan, ang Diyos. Kaya wag po nating kakalimutan. Verse 16. Na siyang nagpakain sa iyo ng mana sa ilang na hindi nakilala ng iyong mga ninuno upang kanyang papagkumbabain at subukin ka at gawan ka ng mabuti sa bandang huli. Ang nagpapakain sa atin, tulad sa mga Israelita, ang Diyos. Kaya wag nating kakalimutan yung kabutihan ng Diyos sa atin. Sa verse 18, kundi alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos, sapagkat Siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan. Basahin po ulit natin. Sapagkat Siya, ang Panginoon nating Diyos, ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang ipinangako sa iyong mga ninuno, gaya nga sa araw na ito. Huwag nating kakalimutan, kundi dapat pala aalalahanin natin ang Diyos. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lahat ng ating kakayahan at abilidad para tayo magtagumpay. For it is He who gives you power to get wealth. Alalahanin natin at huwag kakalimutan ang kabutihan ng Diyos sa atin. Ang Diyos ang nagpapatagumpay sa atin. Ano man yung mga accomplishments natin, ano man yung mga narating natin sa buhay, dahil yan at mula iyan sa Diyos. Hindi natin pwedeng baguhin yung sinasabi dito na hindi pwedeng ang sarili nating kapangyarihan ang nagbigay sa atin ng lakas para makuha natin yung tagumpay at yaman na meron tayo ngayon. Hindi pwedeng ganoon. Yung sarili natin, sariling kamay, sariling lakas, sariling talino, hindi po yan yung nagpatagumpay sa atin. Yes, gagamitin lahat yan, gagamitin natin lahat ng meron tayo, lahat ng lakas, talino, kakayahan at iba pa. Pero yung tagumpay, magmumula yan sa Diyos. Yung pagpapala at tagumpay, galing yan at mula yan sa ating Diyos. So wag tayong magmalaki at wag nating kakalimutan ang kabutihan ng Diyos. Alalahanin natin ang Panginoon nating Diyos. Yung pangatlong aplikasyon po sa ating aralin, at iyong pupurihin ang Panginoon mong Diyos. Sa lahat ng pagpapala ng Diyos na ibinigay niya sa atin, ang atin pong maging tugon, purihin natin ang Panginoong Diyos. Alalahanin natin siya, pasalamatan natin siya. Ang lahat ng meron tayo ngayon, lahat ng matatamo pa natin ngayong papasok na bagong taon, mula lahat yan sa Diyos. Basahin po ulit natin yung verse 10. Kakain ka, mabubusog, at iyong pupurihin ang Panginoon mong Diyos dahil sa mabuting lupain na kanyang ibinigay sa iyo. Sa lahat po ng tinatamasa nating tagumpay, sabi dito, when you have eaten and are full. Kumbaga, kinakain mo na yung bunga ng tagumpay mo at ikaw ay busog. Purihin natin ang Diyos.
purihin mo ang ating Diyos. Sa lahat ng pagpapala ng Diyos para sa atin, ang maging tugon po natin, purihin ang Diyos. Siguro po, para hindi tayo maging mapagmataas at hindi tayo makalimot sa Diyos, isipin na lang natin na lahat ng pagpapala na meron tayo, utang natin yan sa Diyos. Kaya alalahanin natin siya. Pasalamatan natin siya at purihin natin siya. At nawa nga po, sa pagdaloy ng bagong taon, masasabi nating yung bagong taon, bagong kabanata ng ating buhay. Sa pagdaloy niyan, sa pag-usad niyan, nawa po, ma-develop natin ang isang pag-uugali at kasanayan na sa bawat pagpapala sa atin ng Diyos, sa bawat tagumpay at mga accomplishments na matatamo natin, ang tugon po natin, ang maging tugon po natin, purihin natin at pasalamatan natin ang ating Diyos. Sa lahat ng ating mga ginagawa, sa panahon ng kasaganaan o kahirapan, sa panahon ng kaligayahan o kaya ng pagsubok, nawa po, lagi nating maitaas ang pangalan ng Diyos bilang pasasalamat sa kanyang walang hanggang pagmamahal at kabutihan sa atin. Ang ating buhay maging isang patotoo din ng pagkilos ng Diyos at magsikap tayo na gawin nating layunin sa ating buhay ay luwalhatiin ang Diyos sa lahat ng oras at sa lahat ng pagkakataon na meron tayo. Purihin natin ang Panginoon, hindi lamang sa ating mga labi, kundi mula sa puso na magbunga ng ating mga gawa at makita ito ng may katapatan at may kapakumbabaan na paraan ng ating pamumuhay. Ito pong tatahakin nating bagong taon, nawa nga po ang piliin nating landas ay landas para purihin ang Panginoon. Kasi po, ang Panginoon nating Diyos ay karapat-dapat sa lahat ng papuri at pasasalamat. Hanggang dito po ang ating aralin ngayon. Salamat mga kapatid sa inyong pagsama at pakikinig hanggang sa makatapos tayo. Muli po tayong magkasama-sama sa darating na araw ng linggo para sa ating Sunday Worship Service. At sa susunod na Thursday po ulit. Muli maraming salamat. Tayo po ay muling manalangin.